Bulacan. He is also known for being a veteran, multi-awarded actor, and currently the chairman of the Regional Development Council Subcommittee on Social Development. So let us all welcome our esteemed guest of honor, Honorable Daniel R. Fernandez. Thank you, maraming salamat po sa inyo lahat. Pasensya na po at nag-late tayo dahil alas 3 na po ako nauwi na madaling araw. Dahil sa dami po ng talaga mga kausap, ano po. So sa ating mga kapaligod lingkod mula po sa iba't ibang lalawigan sa Region 3, sa ating mga kasama dito sa ating Balagtas Hall, to all the department heads ng ating lalawigan, sa ating DILG, Provincial DILG Director Darwin David, sa ating mga kapulisan, sa lahat po ng ating mga kasama sa paglaban sa COVID-19, sa ating po mga kapwa lingkod bayan din po na without their presence, ano po, sa ating pong pangalawang punong lalawigan, ginagalang Wilhelmino C. Alvarado, sa bagong pamunuan ng ating Central Luzon Association of Barangay Nutrition Scholars Incorporated, sa panguna ng bagong halal na Pangulo, si Miss Maria Elaine R. De Leon, kay Miss Ana Maria B. Rosaldo, Nutrition Program o Coordinator mula po sa National Nutrition Council Region 3, sa ating pong mga pinagmamalaking barangay nutrition scholars sa buong rehiyon, sa inyo pong lahat, isang mapagpala at masiglang araw po sa kanilang lahat. Alam naman po natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang kalusugan po ng mga mamayan, ang pundasyon ng mataas na lipunan. Ngayon po, higit kailanman, mapapatunayan at napapatunayan natin kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng sapat at angkop na atensyon sa ating sistemang kalusugan. Pero hindi lang naman po ito nakikita sa pagtatatag ng mga ospital o ang pagpapaunlad ng mga pagamutan. Ang totoong sistemang pangkalusugan po ay nagsisimula sa ating mga pamayanan, sa ating mga barangay, at higit sa lahat sa ating mga tahanan. Kaya nga po napakaganda ng layunin ng pagkakatatag ng Barangay Nutrition Scholars Federation. Dahil nagkakaroon ng kamay, tagapagganap at mga unang saksi patungkol sa mga kalagayan ng ating mga mamayan patungkol sa nutrisyon. Sa masustansya at sapat na pagkain po, unang nabubuo ang malakas na resistensya. Dito tayo kumukuha ng sigla ang ating katawan at talas ang ating isipan. Kaya dapat lang na mayroong gumagabay at nagbabantay, lalo na sa ating mga bata, kung ano ba ang mga dapat kainin at dapat iwasan. Ang malnutrition po ng kabataan ay isang mabigat na suliraning may pangmatagalang aspeto sa ating lipunan. Sa gitna ng mga suliraning pangkalusugan, dulot ng COVID-19, alam natin na maaaring mas mataas ang bilang ng mga bata nang wala sapat na nutrisyon. Hindi tayo maaaring magpakampante, bagkus ay dapat aktibo nating tinutugunan ng mga pangangailangan pangkalusugan ng lahat. Kaya nga po, kayo ay maituturing din na bayaning frontliner worker. Our barangay nutrition scholars are heroes who are in the front line to deliver nutrition-related services like identifying and caring for malnourished children and other nutritionally vulnerable citizens. Kayo ang tutulong sa ating pamahalaan na matiyak na nayatin ang mga programang pangnutrisyon batay sa aktual na pangangailangan ng bawat barangay. Sa inyong epektibo
at maasang pagganap sa tungkulin ay nakasalalay ang mas mabuting kalusugan ng mga bata sa inyong pamayanan. Sa ating pong bagong pamunuan sa mga nanumpa na bagong board members ng Klabi, mabigat po ang pananagutan ng inyong hahawakan, pero naniniwala ako na kung patuloy kayong magtutulungan, dala ang tunay na malasakit sa kapwa at pananampalataya, magtatagumpay kayo sa mga layunin ng inyong samahan. Makakaasa po kayo na ang lalawigan ng Bulacan ay handang sumuporta sa programa ng inyong asosasyon. Ako po, bilang chairman ng Regional Development Council's Subcommittee on Social Development, ay magsisikap at patuloy na magsisikap pa rin na tulungan kayo na mas mapagbuti ang kalagayan ng ating mga BNS sa ating rehiyon sa gitnang Luzon. Una na po ang ating pasasalamat din, of course, sa lahat po ng mga gumaganap sa ating barangay, sa ating rehiyon, sa bawat munisipyo, sa buong Region 3, sa Santo Luzon, sa lalawigan ng Bulacan, at sa sulok ng ating rehiyon. Salamat po sa pakikiisa ng lahat. Well, alam natin na isang dagok na problema ang dumating sa atin na hanggang ngayon ay dala-dala ng bawat isa. Pero sa likod ng dagong na to, nagtutulong-tulong po tayo. Nagsasama-sama tayo. Na hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Pero kahit magkaganon man, pinakikita ng bawat isa ang pagkakaisa. Mabigat ang ating kinakaharap ngayon. Talaga naman pong nakatanawan lahat sa bagong buhay na darating. Kailan kaya ito? Yun ang tanong ng lahat. Kailan kaya magaganap ang bagong buhay? Hindi natin alam kung anong dulo nito. Merong isang religious leader na nagsabi, ano kaya ang dulo ng pandemyang ito? Ano kaya ang magaganap sa dulo nito? Kung matapos man to, ano kaya ang susunod na mas mabigat pa dito? Meron naman nagsabi na ang dulo ng pandemya, baka sa dulo nito ay ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Well, wala pong makapagsasabi ng ano ang magaganap sa kinabukasan. Binigla tayo ng pandemyang ito nang hindi tayo halos nakahanda sa lahat ng aspeto. Even the national government talagang ipinakita ang kanilang kakayahan para labanan ang pandemyang ito. Hindi lang po sa ating bansang Pilipinas, bagkus kahit sa ibang bansa o sa buong mundo, nakikita natin kung paano sila lumaban. Pero ang pinakamahalaga po rito ay ang pagtutulungan ng bawat isa. Well, bilang chairman ng Social Development, una na po akong nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sabagat, nagagampanan naman po ng bawat isa. Ng inyong lingkod, lalo na, sa abot ng aking kinakaya at makakaya, patuloy ko pong gagampanan ang aking tungkulin para sa ating rehiyon, sa ating kapwa Pilipino. Higit sa lahat sa aking kapwa Bulakenyo. Basta ang panawagan ko lamang po, huwag natin pababayaan ang mga tao nangangailangan. Tayo ang pag-asa ng bayan. At kami bilang mga political leaders, hindi po namin kakayanin kung wala kayo. Huwag tayong susuko. Maraming mga medical frontliners ang gusto ng sumuko. Marami ng mga doctors, nurses, ang gusto namang bumigay.
Marami sa kanila nagkakasakit. Marami na po ang tinatamaan ng COVID-19 o ng virus na to. Pero ang tanging masasabi ko lamang, no retreat, no surrender. Kapag sumuko tayo at napagod tayo, ibig sabihin nun, talo tayo. Well, dito po sa lalawigan ng Bulacan, I promoted no fear. Sa barangay, kapag may mga kaso ng COVID, 1, 2 tao, buong barangay natatakot na. Nagkakaroon na po ng anxiety ang lahat. In short, napapraning na ang lahat. Konting may umubo lang, konting may sipon lang, nag-iisip na, baka siya may COVID. Yung kapamilya mo, inubo lang, ang tingin mo, may COVID na. Well, hindi lang naman po ang virus na ito, ang sakit na ito, ang dapat nating tingnan. Marami pong klase ng karamdaman na dapat nating hindi dapat pabayaan. Dapat natin tingnan din ang ibang aspeto na dumarating sa atin o ibang problema na dapat natin tugunan. Itong COVID na to, kung makikita nyo at titignan nyo at pag-aaralan nyo, lahat po'y nakapokus na dito. Ang masakit po dito, nagkakaroon na nga po ng anxiety, ng takot ang mga tao. Na dapat, na ang tingin ko po, for me, hindi naman to dapat katakutan, bagkus dapat labanan. Pero sa mga observation ko po at observation ng ating PSWDO kapag bumababa kami at na-interview namin yung mga tao, at pag may nagre-report sa akin lalo na, halos lahat natatakot na. Buong barangay parang gusto na maparalisa. Pero sa totoo lang po, hindi natin dapat katakutan, ika ko nga. So, to all the board members, ang bagong pamunuan ng Klabi, ang aking panawagan lang po sa inyo, huwag kayong susuko. Narito ako, narito kami. Basta isipin natin dito, no retreat, no surrender. Kapag kayo pinanghinaan ng loob, hindi po namin kakayanin. Ipakita natin na itong pandemyang ito ay isang pagsubok lang na binigay sa atin na kaya nating malampasan. Malalim na panalangin ang bigay natin sa bawat isa sa atin. Magtulungan po tayo, dagdagan po natin ang ating pagtawag sa ating mahal na Panginoon, sapagkat sa nakikita ko po, yun lamang ang sagot dito. May mga lumalabas ng vaccine. Ito, inapruban na raw ang Russia tungkol dun sa vaccine at ibibigay sa atin libre. Pero may mga dapat tingnan, may mga dapat pang pag-aralan. Well, even yung ating Pangulo ay talaga nagbo-volunteer na siya daw ay unang-unang magsasaksak ng vaccine na yun. Ang mahalaga lang naman po dito, kung sakasakali man dumating sa atin ito, ay bigyan natin ng pagkakataon na ito'y mapag-aralan natin at matingnan natin. Bigyan natin ng mataas na porsyento. Ano po? Mataas na porsyento ng atensyon. Tingnan natin kung ano ba ang nilalaman nito. Ito ba talaga ay malaking tulong para sa atin? Sa sabay-sabay natin paggalaw, well, naniniwala po ako na malalagpasan natin ang lahat ng ito. Sa totoo lang, kami bilang isang lalawigan nakadikit at malapit sa National Capital Region, ay talaga namang medyo nahihirapan na.
Pero lumalaban po kami. Ang inyong lingkod nga po, hindi na po namamahinga halos. Simula nung nag-ECQ, hindi na po ako talaga namahinga at lagi po akong ikot na ikot. Hindi ko po inalintana na tatamaan ako ng COVID. Basta ang naging sandigan ko na lang po ay ang matinding panalangin at pagtawag sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang dahilan ko, kung oras mo na, oras mo na. Kung tatawagin ka na, tatawagin ka na. Dahil hindi lang naman ang COVID ang dapat nating labanan dito. Marami pong klase ng karamdaman ang dumadapo sa tao. Tandaan po natin, huwag nating i-focus masyado ang isip natin sa pandemyang ito. Sapagkat marami po tayong dapat naharaping problema, marami tayong dapat haraping bibigyan ng solusyon para sa mga darating na panahon. Kaya po, sa inyo lahat, magtulungan po tayong lahat sa pandemya ito at sa suliranin ng malnutrition. We fight as one, we heal as one. At naniniwala po ako, ika ko nga po kanina, na malalagpasan natin to sa tulong at paggabay at pag-iingat sa atin ng ating mahal na Panginoon. Magtatagumpay po tayo. Sigurado po yan. Pag sa Kanya tayo sasandal. Thank you po. And again, congratulations po sa bagong pamunuan. Maraming salamat po, and God bless. Okay, maraming salamat po, Governor Daniel Fernando, Province of Bulacan. So, maraming salamat, Gov. Makakaasa po kayo na patuloy po kami susuporta sa ating pong programa at panalangin po na ang COVID-19 ay magkaroon na rin po ng solusyon upang ito ay tuluyan ng mawala. Ang CLABI po at ang National Nutrition Council ay naniniwala na we can beat COVID as one, we can heal as one. One God, one goal, one nutrition, one Central Luzon. Ayan. So ngayon po, dadako tayo dun sa ating panunumpa. Inaanyayahan ko po si Governor Dan at ang ating mga barangay nutrition scholars para po simulan ang ating pong pagbasa ng ating pong panunumpa sa panunungkulan na pangungunahan po ng ating Gobernador Daniel Fernandez. Thank you, Ma'am Angie. Thank you po. So, umpisa na po natin. Hindi na po tayo tatayo at maupo na lang po tayo lahat. Ano po? Ayan. Talaga malaki epekto na itong pandemyang ito. Sa pagtitiwala at tungkuling iginawad sa atin sa ating Central Luzon bilang Chair ng Provincial Nutrition Committee, Chair ng Central Luzon Regional Development Council, Subcommittee on Social Development. Ito po ang inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando, na siyang manunumpa at mangunguna sa panunumpa ng ating Central Luzon Association of Barangay Nutrition Scholars Incorporated. Mangyari pong itaas ang kanang kamay ng mga manunumpa at sumunod sa lahat ng aking sasabihin. Ako banggitin po ang pangalan ng Aurora Region nanahirang itinalaga sa katungkulan bilang ay mataimtim na nanunumpa
Natutuparin ko ng buong husay at katapatan Tutuparin ko ang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan sa abot ng aking kakayahan. ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan Tungkulin ng aking tungkulan at ng mga iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ng na tunay na mananalig at tatalima ako rito na mananalig at nasusundin ko ang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa akong babalikatin at kung babalikatin ang pananagutang ito ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasya na ba ako ng Diyos? Ayan, congratulations po. Palakpakan po natin sila lahat. Pakita po natin. Ayan po. Congratulations po. Ayan, good luck po sa inyo. Like I've said, no retreat, no surrender. Move on po tayo.